Hello mga kabadis, go day sa inyong lahat. Nandito ako para gumawa uli ng panibagong pattern. Gagawa tayo ng scrub suit para sa mga medical profession tulad ng mga nurse at doktor. So, umpisa na natin. Okay, umpisa na tayo. Pupull lang natin yung ito Manila paper. Pupull lang natin ng ganyan. Mga 3 pull lang. Para kasi masyadong malaki yung sukat na gagawin natin. Hindi magkasya sa iapat natin na pull. So pagka-pull natin ng ganyan, parang ihati mo lang sa 3. Ngayon, papantayin mo lang dito para siguradong naka-eskwala yan. Tapos, pupull pa natin ng ganyan. Pantay naman dito. At saka dito, pantay mo dito sa gilid, sa isa. Kailangan pantay siya. Yan. Kailangan pantay siya. Yan. So, ang purpose nito, pag ginawa natin ang pattern, itong nasa ilalim, ito na yung magiging back pag kinat na natin ang pattern. Okay. So, sundan nyo na lang ako para makuha nyo kung paano ko ginawa. Okay. May sample dito na binigay ng may-ari. Ganito raw yung bin niya. Ngayon, dito, kasi naka-diretso, parang naka-square yan, gusto niya tulis din dito. So, pero ito may band siya. Kaso lang ito, masyadong malaki ang neckband niya. Gusto niya 3/4 lang yung neckband. So, ito naman sa shoulder seam. Gusto niya 1 in 1/4 kasi ito 3/4 din lang to eh. Gusto niya 1 in 1/4, mas malaki pa ng konti. Pero itong sukat na to, hindi ito kasi maliit daw to. So binigyan tayo ng sukat ng measurement sa body, tayo nang bahala maglagay ng allowance. So okay, umpisa na tayo. So mula dito, magsukat tayo ng 3.5. Parang gagawin lang tayo ng so, guguhitan natin ng ganyan. Yan. Ngayon, maglagay naman tayo ng para sa neck width. Gagawin natin ng 7. Almost karamihan naman yan, standard niya 7. So, kasi yung gagawin natin large size. So, pwede rin to sa medium. Pero ito, finish yan, 7. So, 3.5 ang kalahati. Ngayon, guguhitan mo ng ganyan. Yan. So, mag-akit ka naman dito mula dito, sa guhit na to, 3/4. So, ang iba, gumagawa ng 1 inch. Minsan, ginagawa ko 1 inch, pero ito, gagawin ko lang ng 3/4 ngayon, para maiba naman. Yan. So, ito na yung size shoulder point yan. So, para naman sa slope ng shoulder, ginagawa ko 1 and 3/4 lang, down ng 1 and 3/4. So, guguhit lang natin pag ganyan, pantay lang siya. Kailangan parehas lang ang ano niya, naka-level lang. So, pagsukat na tayo ngayon ng shoulder. Ang shoulder niya ay 17. So, ito na yung 17. So, maglagay tayo ng allowance na 1/2 inch. So, guguhitan na natin to. Magguhit tayo dito ng 1 in 1/4 para doon sa down ng shoulder. Dahil 1 in 1/4 ang gusto ng may-ari. 1 in 1/4 plus swing allowance. Tapos 1 in 1/4 plus swing allowance. So ito na yung sa back shoulder ngayon. So pwede na natin itong guhitan dito sa leeg. Ito ngayon yung, dahil ito yung finish ng neck width, ito yung gagawin natin. Yan. Yan. Dahil ito yung fold ng shoulder. Parang ito yung center sa shoulder. Ito yung down na 1 in 1/4. Parang ganito yan eh. So ito yung mangyayari. Yan, itong guhit na to, ito yung sa fold na yan.
So, nakapull tayo ng 1 1/4. So, ito na yun, ipo-fold. So, ngayon, guguhit tayo ng para sa front. So, dahil 1 1/4, i-multiply lang natin ng 2, magiging 2 1/2 yan. So, ito na yung para sa front. Yan. Yun yung para sa front. Ito yung front niya. Front shoulder. So, para mapantay itong front na to dito, itong tulis ng, yung point ng back nito sa liig, kailangan i-align lang natin ng pagganon. Parang kailangan eskwala siya. So, ito na yung magtagpo siya ngayon. Ito, dito. Ito. Para naman sa down ng bini. So, mag-down lang tayo na 7. So, ito, imbis na straight, i-curve na lang natin ng konti. Siguro 1/4 lang. Para lang siya, pag nilagay yung neckband niya, hindi siya kukulubot. Yan. Ganyan lang, kunti lang siya. Ngayon, dahil ang neckband niya ay 3/4, so magsukat tayo ng 3/4. Dito, magguhit tayo ng 3/4 para sa neckband niya. Yan. So, ito yung seam ng neckband. Ang shoulder naman ay gagamitan natin ng band paper dahil wala tayong L-score. So, ito na yan. Tapat lang natin dito sa guhit yung side na to at itapat dito sa allowance na to. Yan. Pagkatapat mo allowance dyan, ida-down mo lang dito ng itong portion na to. Down mo lang ng 1/2 inch. Yan. 1/2 inch. So, saka mo guhitan para sa likod. Yan. Hanggang dyan lang. So, sunod naman, kukunin naman natin yung armhole. So, para makakuha tayo ng armhole niya, guguhit tayo para sa armhole line. So, magmula dito, itong portion na to, ito yung gitna niya eh. Ito yung finish niya eh. Ito sa finish na to, mag-up ka ng 1 1/2. Ito, taas mo ng 1 1/2 yung tip measure. 1 1/2. So, ang armhole natin, ang given armhole natin ay 19. So, ang kalahati ng 19 ay 9 1/2. Yan, di ba? So, guguhitan lang natin pa ganyan. Yan. Ito na yung armhole line niya. Armhole line. Kukunin na natin yung chest niya. Ang given chest niya, given specs ay 40. So, magdagdag lang tayo ng 40 plus 4 equals 44. So, divide mo yung 44 sa 4 is 11. 22, 11. Yan. 11. So, ito na yung chest niya. So, pero, dito ka banda sa baba. Down ka ng 1 inch. Yan. Yan na yan. Tapos, magdagdag ka ng 1/2 inch na allowance. Pero, dahil sa side line, karamihan, kadalasan yung iba, 1 inch. Pero ako, nagdagdag lang ako ng mas malaki lang ng konti sa 1/2 inch. Hindi naman kailangan yun eh. Hindi kailangan na malaki ang allowance dyan. Pwede siyang 5/8 or 3/4. Pero ako, 5/8 lang. So, ganyan lang siya. Yan, 5/8. Yan. Ngayon, i-curve na natin yan ngayon. Yung para dito sa likod. So, pwede na siyang i-curve muna pa ganyan. Pero, itong guhit na to, ito yung finish niya eh. So, magdagdag ka dito ng 3/8. Dito, mag-ano siya sa taas ng 3/8. So, parang ganyan. Yan. So, ito na ngayon yung likod. Ngayon, magguhit naman tayo ng para sa front ng armhole. So, ang kailangan naman, tapat naman natin to, gamitan natin ng band paper. So, L-square lang natin, parang ganyan. So, ito siya. Yung kanto nun nandito. Yan. Ngayon, pwede kang magpasok dito ng 1/2 inch para sa front. So, guguhitan mo na siya ganun. So, dun, tatapat naman dun sa guhit dun band sa baba. Yan. So, ito na ngayon yung magiging front. Yun, kita mo yun. Ito yung front, ito yung back. So, ayos na. So,
kukunin naman natin ngayon yung body length. Ngayon, magsukat na tayo ng body length niya. Ang given niya ay 25. 25 lang ang gusto ng may-ari. So, 25 siya. Ito yung sa likod. So, magdagdag tayo ng 1.5 para sa fold. 1.5. So, guguhitan na natin yan ng diretso para sa likod. Ito yung sa likod diretso. Yan. Ito na yung may dagdag natin na 1.5 para sa fold. Yan. Ngayon, para naman sa harap, magdagdag tayo ng 1/2 inch. Yan. Yan, 1/2 inch yan. So, ngayon, susukatin natin yung hip niya. Ang given ng hip niya ay 42. Ang given, 42. Magdagdag tayo ng 3 inches, pagiging 45. I-divide mo sa 4 ay 11 1/4. Yan, 11 1/4. So, ang waistline naman, so ito, ang waistline naman niya, ito yung 1.5, di ba? So, hatiin mo lang naman yan eh. 16 tapos 8, mag-down ka lang ng 1 inch, yun na yung waistline niya. So, yung waistline niya ay 38 plus 4 equals 42. Divided by 4 is 10.5. So, plus 5/8 allowance. So, yan na yan. So, guguhitan na natin to. Dito tayo magguhit sa baba ng 1 inch ha. So, ganyan. Yan. So, nakadiretso na yung ganyan. Yan. Diretso na lang natin yan. So, ngayon, dito naman, iguhit na natin ito dito. Yan. So, ngayon, may side slit siya. Gagawa natin na, kasi ito 1.5 to, di ba? Ang side slit niya ay gawa na lang natin ng 3 1/4. No, 3.5. 3.5 na lang. So, dahil clean finish yung side slit niya ipofold, hindi lang 5/8 ang ilalagay natin. Maglalagay pa tayo ng 3/8 para sa allowance sa pag-fold. So, ganyan siya. Yan. So, ito namang finish na 3.5 na slit. So, magtaas tayo dito ng 3/4. So, ito na siya. Yan, gaganon. So, ngayon, dito na yung 5/8 niya. Yan. Ayan. Itong fold, itong allowance na to para sa fold niya, para magiging clean finish yung side slit. So, yun na yung ngayon yung guhit natin sa side. So, kukunin naman natin yung para sa laylayan ng front. So, nagbaba na tayo ng 1/2 inch dito. So, i-curve lang naman natin yan. Kunting curve lang. Yan. Diretso lang siya dito sa side na to. Ngayon, balik na tayo sa neckline. Itong neckline, itong guhit sa back neckline, itong guhit na to ay finish ito. So, magdadagdag tayo ng allowance ngayon na kahit na 1/4 lang kasi bias daw to dito. Hindi pwede ang twisting. So, bias siya itong portion ng back neckline. So, maglagay lang tayo ng 1/4 allowance para hindi siya lalabas yung 3/8 niya, yung lalabas ang pagbinayasan yan eh. So, yan. So, ibang klaseng bias to ha. Parang bias fishing din ang mangyayari. Yan. Ganyan. So, ngayon, kakatina natin yung para sa likod. So, ganyan. Kailangan pantay lang itong side na to ha. Yan. So, kailangan siguro daganan natin. Yan. Okay. So, yan. So, itong guhit na to, itong sa shoulder, may allowance na yan eh. Ito lang ang neckline ang wala. So, yan. Pati yung sa armhole, may allowance na rin yun. So, ipuputol na natin yan dyan. Lagyan natin ng pandagan para hindi siya gagalaw. Yan. Tapos, bukitin na natin yun sa side. Ito lang siya. Yan. Ngayon, guguhitan natin yung para sa likod. Kasi, ito kasing nandito, nakaharap yan eh. Para sa likod, doon na natin kakatin sa ilalim.
Yan. So, tatanggalin na natin to. Yan. Tapos, tanggalin natin to. Ito yung nagiging likod ngayon. Yan, ito na yung likod ngayon. Yan. So, ito yung likod. Yan. So, back na to. Back body. So, large. Yan. So, pupull na natin yan. So, ngayon, gugupitin na natin to. Ito. Yan. Para sa laylayan ng harap. Yan. Pero itong pattern na to, ito ang gagawin natin. Parang duplicate lang siya na yung original pattern. So, itatransfer pa natin sa panibagong Manila paper yung front para malinaw. So, mayroon na tayong back. So, gagawin natin para sa harap naman. Ihiwalay lang natin. Hindi pwede ito dahil single lang to eh. Kuha tayo ng panibagong pattern paper. So, ipofold natin ng ganyan. Fold na eksakto lang yun dun sa harap. Tapos, ipatong naman natin itong pang-duplicate natin. Itong original. Lagay natin ng dagan. Dalawin natin para sigurado hindi gumalaw. So, ito na yung, dito tayo sa binik, ito na yung sinasabi ko. Kasi itong para sa neckband, itong lapad 3/4, diba? So, ito dapat ang finish niya. So, maglalagay tayo ng allowance ngayon na 3/8 para sa swing allowance pag kinabit yung neckband. So, nakaganyan yan dito. Yan. So, iguhit natin sa ilalim para yun na yung magiging actual pattern natin ng front. Tapos, guhit natin dito sa shoulder. Yan. Tapos, guhit din natin dito. Ito, ang purpose nito para maunawan talaga nyo. Kaya nakahiwalay, mayroon tayong original na pattern eh. Doon natin kukunin yung yan. Ganun din dito. Yan. Guhitan na lang natin to para malaman na ito yung swing allowance niya. Yan. So, guhitan dyan. Tapos, dito. Tapos, yan. Guhitan na natin para saka natin gugupitin. Susundan lang natin yung guhit sa paggupit. Para hindi mahirap igupit. So, okay na siya. So, yun na yung front niya. Yan. Ito na yung front niya. Front, large. Yan. So, ito yung front niya ngayon. So, guguhitan natin para malinaw. Ginupit natin. Yan. So, may allowance dito na 380. Yan, 3/8. Yan. So, ito na yung finish line niya. Yan. Diba? So, guguhitan na natin ngayon to. Ito kasi, dito sa laylayan, may allowance to na 1.5. So, para guguhitan na rin natin para alam na 1.5 yung fold niya. Pwede naman ganyan lang siya. Ayan. 1.5 siya. Ayan, ito na yung front niya, large. Ayan. So, gugupitin na natin ngayon. Sa pattern, paggawa ng pattern, iba-iba ang procedure ng mga pattern maker. So, ito sa akin, base lang to sa nalalaman ko. Hindi yung mga ginagawa naman ng ibang pattern maker, tama naman yun eh. Iba-iba lang ang procedure. So, siguro wala namang, ayaw ko kung sinasabing may mali. Kasi pag nangyari mo naman, pag tinabas mo at tinahi mo, tama naman sa katawan ng tao. So, ito, para lang to sa mga
hindi pa marunong gumawa ng pattern, yung mga baguhan, siguro yung mga professional, iba ang gawa nila nito. Ngayon, maglalagay tayo ng distance ng bulsa. Kasi ang bulsa nito nasa chest lang. So, maglalagay lang tayo ng distance dito dahil dahil nag-down ng 1 1/4, so itaas lang natin ng itapat natin sa 1 1/4 dito. So siguro ang gagawa kong mga 8 lang, 8 inches. So guguhit mo lang ng ganyan, kailangan naka-eskwala din. Naka-eskwala din siya. Yan. Ngayon, mag-guhit ka lang dito ng siguro 2 1/4, pwede na yan, mula sa gitna. Tapos yung laki naman, 5 inches. So, ito na yan. Ang format ng pattern ngayon ng packet, pwedeng square, pero kadalasan, ang ginagawa sa uniform ng scrub suit ay square lang yan. So, depende sa gusto. So, ayan na. So, meron na tayong front pattern. So, susunod natin yung sleeve. So, sleeve, susukatin naman natin tong armhole ngayon. So, ang given niya ay 19. So, ito sukatin natin yung armhole ng front. Ano tayo ng allowance dito. So, sukat natin dito ha. Check natin kung sakto dun sa 19. So, 8 1/2. So, dito naman sa likod. Sukatin naman natin. Magsukat tayo dito para sa allowance, 8 1/2. So, check natin kung 19 nga ito. So, yun, eksakto 19. Yan, 19. Sleeve na lang. Gagawin na tayo ngayon ng sleeve guys. So, 1 1/2 dito. Katulad na lang nung sa body, 1 1/2 yung allowance. Yan. Ngayon, ang sleeve opening niya ay 15. So, 7 1/2. Plus allowance na 7/8. Ngayon, ang given ng length ng sleeve niya guys is 8. So, 8 plus allowance na half inch. So, para makuha natin yung para sa armhole, yung 44 natin, di ba? Dinivide natin ng 4 equals 11. So, yung 11, divide mo sa 2, nagiging 5 1/2. So, magmula dito sa taas ng guhit, sukat ka 5 1/2. So, ito na ngayon yung para sa armhole mo. Ngayon, ang armhole mo ay 19, magsukat ka naman dito sa finish na guhit. So, 19, 9 1/2, magdagdag ka ng 5/8. So, ito na ngayon yan, yung finish niya, may allowance na. So, guguhitan mo, mula na dito sa taas, guguhitan mo, dito na lang sa, yan. So, hatiin mo to, yung guhit na to, hatiin mo rin to, magdagdag ka dito ng half inch, para kung may French curve ka, mas maganda. So, guhit mo lang ganyan, dapat mo lang yan dito sa gitna, mag-down ka dito ng 1/4, pwede na yun 1/4, or mas malaki sa 1/4. So, yun na yung sleeve niya. So, gugupitin na natin to guys. Yan. So, ito, gupitin na rin to. So, magiging large na to na sleeve. Okay. So, gagawin tayo ng neckband. Fold natin ng ganyan. Tapos, mag-uwi tayo ng 3/4. Dahil 3/4 yung finish ng neckband, maglaglag tayo ng 3/8 na allowance para sa sewing pagtahi. Tapos, guguhitan na natin. So, ito yung finish niya na 3/4. Tapos, ito naman yung allowance niya 3/8. So, gugupitin na natin yan. Okay. Tapos, yung harap naman, kukunin natin yung harap. So, igagano natin yan. Itatapat natin yung itong guhit na to, itapat natin dito sa guhit na to. Yan, hanggang dito. Yan, para eksakto. Ngayon,
Itong guhit na to, yan, nandito yan. Yan. So, maglagay ka ng allowance na 3/8. So, para makuha mo yung eksaktong haba niya. Yan. Saka dito naman, ganun din. So, tapat mo lang yung ano, tapat mo lang, kailangan, yan, tapat mo. Tapos, gugupitin mo na to ngayon. Yan. Ganun din to. Gugupitin mo na. Ito yung sa binik. Tulis. Yun. So, ito na ngayon yung binik band. Ngayon, pwedeng pa ganyan o pwedeng palang ganyan. Palang mas maganda pa ganyan. Mas maganda pa ganyan ang cut mo. So, times 2 mo to. Kasi kabilaan. Kabit ko dito at kabit ko dito. So, ngayon guys, tapos na yung pattern natin. Maraming salamat sa panonood at yung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po at maraming salamat.